So okay, no? Good evening. Kasaway kasi tayo sa sermon. So wala kasi tayong video for today, no? For the sake para do sa mga manonood. Dapat magbe-belt bag raid tayo. Pero syempre, dahil hapon na, maghapon kasi ako naglinis ng bahay. At hapon na ako natapos. Kaya, eto na lang muna. Huwag na muna tayo mag-belt bag ride, no? Kasi, hindi ko malalaban yung belt. Baka hindi matuyo, hindi ko magamit bukas, no? So, ang gagawin ko na lang, turuan ko kayo mag-maintain at mag-clean ng mga EDC or everyday carry na tinatawag, no? So, ano ba yung everyday carry, no? So, everyday carry, ayun yung mga tools na magagamit mo. Halimbawa, pag lumalabas ka ng bahay. So, yan. Ang kulong dyan yung flashlight, no? Pero maglalabas tayo ng flashlight, teka. Ito. Yung pinaka-paborito ko flashlight. So, ang EDC consists of, depende yun kung anong gusto nyong gamit na gagamitin nyo, no? Pero automatic dyan sa EDC, meron ka dapat knife for cutting, no? Now, itong Raptor, ito yung rescue shears. Optional to kung gusto mo. Pero malaking bagay, para sa akin malaking bagay ito. Ang essential talaga sa EDC, meron kang flashlight, source of light, no? So kaya ako ito paborito, maraming function kasi ito no, may UV, meron pa siyang UV light. And magnetic siya, no? Ayan, magnetic siya. So pwede mo siya i-magnet, ano ba, nasa hood ng kotse. At ang sunod, best to invest, multi-tool, no? Okay, katulad na itong Leatherman Surge, no? Tsaka hanap na kayo ng isang decent knife, no? Na magagamit nyo pang cutting, pang self-defense. Pero ako, I preferred ngayon yung medyo maliit na kutsilyo lang, no? At tsaka ayoko na ng spring-loaded. Gusto ko yung ganito na lang. Yan, ito. Katulad sa Kershaw, no? Ayoko na ng spring-loaded. Although meron pa ako isa. Ito, spring-loaded kasi ito Lastly kasi, pakita ko lang Lastly kasi, sa may kutsilyo ako, meron akong knife na spring-loaded. Dalawang beses na siya nasira. Ito, paborito ko pa naman sana ito kasi ang kapal. Tsaka talagang robust, no? Pero wala na, nasira na yung spring. Sinubukan ko i-repair, wala akong makuha kasi iba yung spring niya, yung bakal na tensioner. Hindi ko mahanapan pa ng pwedeng ipalit. Sinubukan ko magpalit ng ng ibang material. Pero hindi rin pwede. Ito, paborito ko sana to kasi robust na robust to Tapos ito talagang knife ko since nung nasa panggabi ako as watchman, no? Saka makapal ang blade niya. Sa ngayon, nakatabi na lang muna to. Kumbaga, it's an antique, no? So, balik tayo sa topic, no? Maganda magdala na itong mga EDC kung tawagin kasi you never know, no? Kung kailan mo kakailanganin. Sabi ko nga dun sa mga lastly kong video, no? Mabuti na may dala-dala akong ganito kahit na sa pagkakataong hindi ko kailangan, kesa naman sa pagkakataong kailangan ko, hindi ko naman dala-dala, no? So, walang iniwan niya sa may narinig akong isang linya sa movie na parang barel o condom lang yan. You'll regret kung hindi mo siya dala-dala, no? So, ang ituturo ko yung kung paano mag-maintain. Hindi naman siya gaano special, no? So, kailangan mo ng WD-40. Tapos ako, meron pa ako na itong ginagamit ko, chain key. Minsan, carb cleaner. Pwede rin itong chain cleaner. Mas okay ito kaysa dun sa carb cleaner, no? Kasi yung carb cleaner, tingin ko mas masyadong matapang. Hindi katulad na itong chain cleaner, okay lang.
Tapos, ito, lithium grease, optional, no? Mapapansin nyo, pinag-iwalay ko to. Tsaka ito. Bakit? Kasi itong dalawa, degreaser, ito, pang grease. So, degreaser, yung ating WD-40, no? Baka merong maraming, ano dyan, yung hindi pa masyadong aware, no? Ang WD-40, huwag nyo siya gagamitin pang lube. Minsan, gagamitin nyo sa mga sprocket ng bike nyo, no? Tuwan-tuwa kaya, no? Hindi siya meant pang lube. Yung lube ba, yung lubrication, kumbaga. Hindi siya meant pang lubrication, no? Gagamit siya pang degreaser at yung panglinis, no? Tsaka yung pantanggal ng kalawang. Although nakalagay dito cleanse and protect, ibig sabihin yung surface yon. Hindi ibig sabihin na napoprotektahan yung mga moving part mo. Magkikiskisan na sila, mangyayari, magkikiskisan na sila lalo na magiging prone sa sira. Maganda na siya panlinis. Huwag nyo iasa dito yung lube. So dati, nung medyo low budget, ang ginagamit kong lube, dati nga yung ginagamit kong lube, yung sobrang engine oil ko eh. Minsan nga yung change oil. Change oil lang ng gear baka sabihin change oil maitim yan. Hindi, yung gear oil ko sa tuwing nagpapalit ako, kasi pag nagpalit ako ng engine oil, since ang binibili ko yung Shell Advance, may kasama ng gear oil lagi yon. So no reason for me para hindi palitan, o iiwan ko pa yung gear oil. Di syempre palit yon. Kadalasan malinaw. Yun ang ginagamit ko dati bang lube. Pero since meron na nito, syempre, dito tayo sa medyo proper na. So ito, malinis na to. Hindi ko na lang masyado ipapakita. Although, kaya ano ko na lang, no, i-monstra o yung ikukwento ko na lang as a demo, no. Usually, kasi pag tayo, eto lagi nasa pocket natin to. Ako nasa belt bag ko. Siyempre, ako katulad ko, nagbibilad ako sa araw. Nagiging sweaty tayo at yung mga nylon part, cloth part, madalas nagmo-moist yan at yung pawis natin talagang naglilinger doon. So, ako pag umuwi ako minsan, pag once na hinugot ko tong knife ko, yan, pawis-pawis yung area dyan. Be aware doon, ha? Hindi porket maganda ang quality ng knife, hindi siya kakalawangin. Actually, the harder the steel, mas prone sila sa kalawang. Yung mga stainless yan, hindi sila prone sa kalawang yan. Pero itong mga high carbon steel, mga MOB steel yan, medyo kailangan laga. Ito wala tayong trouble, no? Mapapansin mo naman yan, kung may trouble ka na, mahirapan ka ng laro-laruin, no? Yung iyong knife. As well as ito, mahirap na rin i-launch ng one hand, no? Ang first yung gagawin para malinis, tirahan nyo siya ng WD-40. Pag once na tinira nyo na siya, kasi nalinis ko na to actually. Sayang naman, kung makikita nyo, sobrang, kasi mini-maintain ko naman lagi, actually every other night lagi ako naglilinis, no? Since wala akong video, for the sake, para sa ating mga manonood, no, kailangan natin ng video. So yun, i-spray siya ng WD-40, prepare lang kayo ng rag. At nga pala, hindi ko nga pala na-introduce yung mga gagamitin, no? So yan, wala naman masyadong special. Cotton buds, yung special na manipis na brush sa DIY. Sa DIY available to. Ito ay para dito sa mga seat, no? Yun. May mga singit kasi yan, no? Hindi mo hard to reach kung yung normal toothbrush lang, no? So luckily meron tayong nakitang ganito. Tapos ito ang pinaka-effective sa lahat. Kasi nung may kalawang to, ito lang ang pinantanggal ko. Tapos ang ganda ng resulta.
May kalawang-kalawang to dati. Ayun, ito ang ginamit ko. Meron din pang tight space, no? Masyadong ano. So, ayun, pag naka WD-40, babrushin mo siya. Tapos, paano po yung ano, yung mga hard to reach area? May solusyon ako dyan. Kung maibigan kayo ng mga tattoo artists. Ito magandang panlinis din, no? Tattoo needles, no? So, syempre, hingi kayo kung meron sila doon na, ano, yung discarded. Kasi alam ko, single use to usually, di ba? Kada isang patient o yung tinatatuan, single use to, no? Kasi hindi mo naman pwede gamitin to ulit. Yun ang paniniwala ko, ha? So, syempre, i-disinfect mo, no? Ako, binabad ko to sa alcohol. Actually, nakababad na to sa alcohol nung hiningi ko, no? Mr. Crow, no? Thank you. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin, no? Ang tagal-tagal na sa akin na ito. Yung tattoo needles mo. Nagre-repair pa lang ako ng TB. Katuwang ko na to. Until now. So, shoutout, no? Mr. Crow Hernandez. Ayun, ito. Pang tight space, oh. Yun. Ililinis mo yan. Sa kanya kasi galing to. Ito yung hiningi ko dati. Nung ako'y nag-iipon-ipon pa ng mga tools. Maganda panlinis, no? So, ito tip ko sa inyo. Yan, may variety yan, medyo malapad. Ito lang sa tingin ko, ito lang ang kailangan ko. Tattoo needles. Works well sa paglilinis. Tapos meron tayong rags. Meron pa isa, nga pala, na hindi ko na ano. Ito, yung pangngipin. Maganda rin to, no? Sa mga tight space. Meron tayong mga tight space dyan, no? So, ayun. Mga tight space na yun. Ito magagamit mo doon. Pwede mo siyang ipang-brush doon. So, i-maintain natin kasi yung gamit natin. Kailangan good condition. Every laban. Okay, no? Actually, recently, nung nag-unbox ako, ewan ko lang kung nakita nyo sa video, medyo napaganon ako kasi nagulat ako. Pag open ko nito, meron ako nakitang bakas doon. Siguro na napawisan ng hindi ko nalinis. Actually, parang bumakate. Nasaan na ba yun? Nalinis ko na kasi, kaya wala na eh. Napaganon ako yan eh. Alam ko dito, banda yon, yan yung area. Actually, baka, ewan ko kung kita pa sa camera, yun, medyo meron pa nga. Dito yun, kabilaan sila. Siguro nag-accumulate ng sweat nandoon, or baka nagamit ko siya ng medyo basa, naitabi ko na hindi ko na notice. Ang kalawang madaling mag-act, no? So hindi stainless, ha. Baka sabihin nyo, oh, ba't kinakalawang yung Leatherman? Dapat hindi kinakalawang stainless. Actually, hindi po siya stainless kasi hindi po pwedeng puro stainless ang tool. Ang stainless po ay parang crystal. Hindi po siya sabihin yung tough. Maganda lang siya sa anti-corrosive, pero eto, mga stainless steel yan, no? So, sinabing stainless steel, hindi dapat didikit yung pag sinabing stainless na puro, hindi didikit yung magnet, no? So, didikitan siya ng magnet. The reason why stainless steel, hindi naman kasi pwedeng pure stainless. Malambot po yun, yung stainless. Kung meron dyan mga magagaling sa mga blacksmith ba tawag doon, tanungin nyo. Ang stainless, hindi siya sabihin mong matigas o matibay. Maganda lang siya, hindi kinakalawang. Pero, kung ba sa tools, tend to be, maano yun, para siyang crystal. Yung rayos, nabukan nyo sa rayos ng bike. Nasisira ka agad. Mas maganda pa yung bakal. So, mga high carbon steel, no? BO38, no? High carbon steel. MOV, ito MOV to eh. Ayan ang CH. Ay, CH. CR pala. CR. 8CR, 13 MOV, no? High carbon. So, yun ang material niya, no? Parehas din to. MOV rin. Since parehas to Kershaw, no? Kershaw Shuffle 2. Wala pa ako yung DIY eh, kasi wala pa ako mabilan. So, tatlo yan nilabas ng Kershaw, no? Mga ganyan. Yung DIY, may kasama siyang bit. Although, baka hindi ko na kailangan kasi nga, dami ko na eh. Oh.
May kasama lang siyang bit, kaya sinabing DIY. May kasama siyang 2 bit na baliktaran yata yun o hindi. Tapos meron siya dito sa dulo. Andun, doon mo siya pwede ikabit yung bit. Baka hindi ko na kailanganin, no? For the sake ng collection na lang. Tapos itong Smith & Wesson. Ito yung aking pang main. Ba't ang dami mo knife? Oh, ganun talaga style ko eh. Meron akong main at meron akong tinatawag na sub. Oh, sa mga naglalaro ng PlayStation dyan, baka maintindihan nyo ako, no? So meron akong main use, sub use, at reserva. Tawag, no? So yung reserva nakatago to. Siyempre hindi ko dala-dala lagi. Ito lang dalawa. Just in case na mawala or magka-problema, nahulog, gano'n. So, main, sub, reserva. Reserve o yung tinatawag na spare, no? Parang sa kotse yan, may spare. Pares kong gamit yan. Tapos, etong chain cleaner, tapos yung carb cleaner, kung may nakagamit na sa inyo, better to, I suggest, kung ang inyong knife ay nakikitaan nyo ng plastic, huwag nyo siya gamitin masyado. So, stay lang kayo dun sa WD-40. Pero kung ang washer ng inyong knife is yung ganyan, tanso, ayan, yung ganyan, tanso. Ayan, safe yan, no? So, ko lang kung kita sa camera, no? Medyo madilim. Ayan, tanso yun eh. Ba't itong Smith & Wesson, tanso, no? Although sa kabila, plastic. Yung dati kong knife, yung dati kong knife, napalitan ko ng stainless yun eh. Kasi nakakuha ako ng stainless na washer. Pinalitan ko, tinanggal ko yung plastic. Ito kasi normal na knife lang. Ang gusto ko kasi dito, meron siyang serrated, tsaka yung actual blade niya, no? Ito kasi dalawa. Talagang ano lang siya, yung fine blade lang kung tawagin, no? Panghiwa lang. Hindi siya, pag yung mga rope, tsaka yung mga ibang cut na kailangan serrated. Pero nako-cover naman noon nung ating multi-tool, no? Maganda lang dito, meron siyang bottle opener, meron siyang flat screw, at alam ko pwede rin ito pambasag eh. Katulad ng trabaho na ito pambasag, no? Window breaker, no? So, hindi mabuksan yung pinto, window breaker. So, ito rin, pinagkaiba ng shuffle 1 tsaka 2. Kanyang bottle opener, talagang halatang bottle opener, no? Pero sa use, pareha silang may flat. Ito kasi, kung makikita mo, bottle opener talaga siya, no? Hindi katulad nito, hindi mo makakala yung bottle opener, pero yung pala ang kanyang purpose. So, that's it. Kailangan na natin yung video, no? So, nga pala, baka magpalit na ako ng video. Baka ito na lang ang gagawin ko, yung mga reviews, mga unbox, mga, let's say, konting review. Nga pala, no? Thank you nga pala, parang June Karangalan, no? So, tama nga, ito na lang ang gagawin ko, no? Tapos, tama yung suggestion mo. Sideline ko na lang siguro yung traffic. Magpalit na lang ako ng bit, kumbaga. So, ang nga pala, no? Panawagan, baka meron sa inyo may mga ganito, tapos gusto nyo ipalinis, or hindi ko naman sinasabing hindi nyo kaya maglinis, no? Pero syempre sa akin, malilinis ko siya ng proper. Approach nyo lang ako. Okay lang, don't worry. Gamitin ko lang as a content, no? Video lang, no? Madali naman akong kausap. Ba, meron kayong ganito, Leatherman, yan. Ayan, knife na medyo kalakalawang na gusto nyo pa-restore. Approach nyo lang ako. Madalas ako nandun sa may Carlos, no? Pakilala lang kayo na tapos yun, sabihin nyo lang kung ano yung pakay nyo, no? Yan, para gawan ko lang ng video habang nililinis ko. Okay lang, libre, walang problema. Token of appreciation can be appreciated, pero okay lang.
So, that's it, no? Ingat lagi, keep safe, no? Lalo ngayon. Uso ang... Hindi naman uso. Ano ba tawag doon? Lalo ngayon, medyo prone sa lindol kasi nga ang ating valley fault ay gumagalaw daw ayon sa mga scientifico, mga expert. So, better be, ewan ko lang ha. Kung baka sabihin nyo naman, gaya mo pa kami sa inyo. Sa'yo. Better be to have a preppy kit na kung tawagin. EDC preppy kit na. Consists of flashlight. Ikaw, kung ano yung magagamit mo. Alam ko, merong mga city na nagbibigay ng go bag, no? So, ako may sarili akong go bag. Ito, actually, lagi kong suot to sa belt ko. Pag nagbibiruan nga kami, dala ko ang kalahati ng bahay ko dito. Kahit magkaanuhan tayo dito, okay lang. Kay umambon, kay umaraw. May dala akong kapote, payong dito. Ang ganda talaga sa pag-preppy ka eh. Hindi ka kakaba-kaba na, oh, baka umulan. Ayos lang. Meron ako dyan. May bota ako dyan. Ditiklop. Ayan yung minsan, gagawa ko ng video pag yung kung ano yung preppy kit na gawa ko. Ang preppy kit kasi, depende yan sa'yo, no? Kung anong gusto mo. Kung anong type mo. Kung ano yung magagamit mo actually. Sa akin, in that case, eto. Tsaka yung mga ilang kong tools doon. Magbe-belt bag ride sana ako eh. Kaso, gabi na eh. Baka hindi na matuyo pag nilabang ko yung belt. Lalabang ko sana yung mga side belt ko eh. So that's it na. Thank you sa panonood. Pasensya na kayo at medyo kung madalang ako mag-video, no. Salamat sa pagtitiyaga niyo sa panonood sa akin. As always, keep safe. God bless.